bakit ako 72 taong gulang at nagdadrive pa rin? Ayon sa mga doktor, dapat daw ako'y nagpahinga na noon pa. Ngunit sa edad kong 72, ako'y nagmamaneho pa rin at sa loob ng 30 taon, hindi ako nagkaroon ng kahit anong sakit, pati sipon, wala. At hindi dahil sa swerte lamang. Dahil ito sa 5 habit na nagbago ng lahat. Ang ilan sa mga ito ay napakasimple. Baka isipin mong hindi epektibo, ngunit talagang gumagana. Ito ang mga bagay na iba ang aking ginagawa at baka gusto mo ring simulan ngayon. Tuwing umaga, bago man lang tumapak ang aking mga paa sa sahig, ako'y gumagalaw na. Hindi ito ehersisyo. Hindi ito pag-unat. Tinatawag ko itong senyales sa aking katawan. Isang mensahe na ngayong araw, tayo'y gagalaw. Tayo'y hihinga. Tayo'y mabubuhay. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-type mo ang mabuhay sa comments. Kung hindi mo nagustuhan, i-type mo ang 0 para malaman ko at makagawa pa ako ng mas magagandang content para sa inyo. Tara simulan na natin. Habit number 1. Yung 109 na segundo na paggalaw na nagpapagising sa akin. Ginagawa ko to simula nung 62 pa lang ako. Sabi ng isang doktor, mabilis daw tumanda ang katawan sa unang 30 minuto pagkatapos mong magising. Malapot ang dugo, stiff ang joints, parang tulog pa rin ang nervous system mo. Pero ang daming tao, minamadali nila. Biglang bangon, hawak agad ng phone, diretso sa stress ng araw. Ako, baliktad. Humihiga muna ako, 3 malalim na hinga. Iniunat ko mga daliri, kinikilos toes ko, tapos dahan-dahang pinaiikot ankles at wrists. 10 kalahating minuto lang, pero parang sinasabi ko sa bawat parte ng katawan ko. Gising na, kailangan ka. Pwede mong isipin na core nito pero effective talaga. Nagpapadaloy ng dugo sa limbs, nagdadala ng oxygen sa utak at nagpapaalerto sa iyo. Nakakaiwas sa pagkatumba, nakakapagkalma ng nerves at nakakaganda ng circulation. May research pa nga ang National Institute on Aging na nagsasabi na yung mga matatandang gumagawa ng gentle morning movements ay mas energetic, malinaw ang utak at balanced ang pakiramdam buong araw. Feeling mo masyadong simple? Compare mo sa dati kong routine. Nung 6 ako, gigising akong stiff, papadyak papuntang banyo. Parang zombie, ang bigat ng pakiramdam. Minsan nga, natisod ako sa tsinelas ko kasi parang tulog pa rin pa ako. Doon ko na-realize, kung hindi ko papakinggan katawan ko, tulog lang siya ng tulog. Ngayon, hindi ko to skip. Ginagawa ko to bago magkape, bago mag-check ng news. At kung nakalimutan ko man, ramdam ko agad. Hindi yung stretch ang importante, kundi yung habit. Consistency ang nagpapagaling, hindi intensity. Sabi pa ng Mayo Clinic, yung regular na low-intensity mobility exercises sa umaga ay nakakabawas ng inflammation, nakakatulong sa joints, at nakakapag-regulate pa ng blood pressure. Hindi to kwentong barbero. Science to. At eto pa, hindi mo kailangan ng yoga, hindi mo kailangan ng mat, hindi mo nga kailangang bumangon sa kama. Kailangan mo lang ng 70 segundo at isang mensahe sa muscles mo. Kasama mo pa rin ako. Kaya tanungin mo sarili mo, kailan ka huling nag-good morning talaga sa katawan mo? Kasi ang pagtanda hindi biglaan. Nangyayari ito sa mga maliliit na sandali, tahimik, maaga at madaling kalimutan. At sa mga sandaling yon, pwede kang magsimula ulit. Habit number 2. Yung 5-minute drink ko na pampalakas ng resistensya. After ko gumalaw sa umaga, may iniinom ako na never nagpabaya sa akin for 30 taon. At ito ang dahilan kung bakit bihira ako magkasakit. Hindi ito gamot o mahal na supplement. Simpleng mainit na tubig na may lemon, turmeric at konting black pepper lang, yun lang. Pero wag mo isiping walang kwenta to.
Ang small habit na to, malakas pala talaga. Ito ang unang pumapasok sa katawan ko every morning at ito ang nagpapa-alerto ng immune system, nagpapababa ng inflammation at nagpapagana ng digestion bago ako kumain. Heto kung bakit lemon. Punong-puno ng vitamin C, isang antioxidant na nagpapalakas ng white blood cells, yung mga sundalo ng immune system. Sabi pa ng Linus Pauling Institute, hindi lang nakakaiwas sa sakit ang vitamin C, nakakapagpabilis din ito ng recovery, lalo na sa mga seniors. Nakakatulong din to sa atay para gumana ng maayos ang digestion. Alam mo ba kung bakit humihina ang tiyan natin pagtanda? Madalas dahil sa low stomach acid. At ang lemon ang sagot dyan. Turmeric, ang pinakamalakas na anti-inflammatory sa kalikasan. May curcumin 2 na proven ng maraming studies na nakakapagpababa ng inflammation sa katawan, ang sanhi ng sakit sa joints, memory loss at iba pang age-related problems. May study pa sa Frontiers in Pharmacology na nagsasabing nakakapag-boost ito ng immune system sa mga matatanda. Black pepper, ang secret weapon. May piperine na to na nagpapataas ng absorption ng curcumin ng hanggang 2,000%. Kung walang black pepper, sayang lang ang turmeric. Pagsamahin mo to, tawag ko dyan golden classico. Ang dali lang gawin. Painitin ang tubig, hindi boiling, pigain ng half lemon, lagyan ng 1/4 teaspoon turmeric at konting black pepper. Haluin, inumin at enjoy the benefits. 30 taon ko na ito ginagawa. Hindi dahil may nabasa ako online, kundi dahil ramdaman ko talaga ang difference. Nung una, madalas ako magka-sinusitis, sumasakit ang tuhod ko pag malamig at laging antok after breakfast. After 2 linggo ng pag-inom nito, gumanda digestion ko. Hindi na ako bloated. Parang gumaan ang pakiramdam. At walang ibang nagbago sa routine ko. After a few months, napansin kong 1 taon na pala akong hindi nagkakasakit. From that day on, hindi ko na to iniwan. Nae-expose pa rin ba ako sa germs? Oo naman. Pero hindi na ako madaling magkasakit. Alert na ang katawan ko. Handa, yung golden glass na, to, hindi lang to simpleng drink, parang alarm to para sa katawan ko na sabihing, game na tayo ngayon. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplements o complicated na routine. Ang kailangan mo lang ay small, consistent habits na nagsasabing, iingatan kita, kaya bukas, bago ka mag-breakfast, gawin mo to. At habang iniinom mo, tandaan mo, hindi lang to inumin. Desisyon to na pinipili mong maging malusog araw-araw. Habit number 3. Ang aking anti-inflammatory walk na nagpapanumbalik sa akin. Hindi ako naglalakad para mag-ehersisyo. Naglalakad ako para magpagaling. Araw-araw, kahit umuulan o tirik ang araw, lumalabas ako at naglalakad ng 15 minuto. Walang headphones, walang cellphone, galaw at hininga lang. Marami ang hindi nakakaunawa sa tunay na halaga ng paglalakad. Para sa kanila, ito ay panghuling option kapag hindi na kayang tumakbo. Pero bilang isang 72 anyos, sasabihin ko sa iyo, ito ang pundasyon. Noong ako'y 60 anyos pa lamang, mahilig ako mag-jogging. Akala ko kailangan kong pagpawisan para manatiling bata. Hanggang sa mabasa ko ang isang pag-aaral na nagpabago sa buhay ko. Ang simpleng paglalakad ay nakakapagpababa ng inflammation sa katawan, nakakapag-regulate ng blood sugar, nakakapagpasigla ng memorya at nakakabawas pa ng 39% sa risk ng maagang kamatayan. Mula noon, hindi na ako naghabol sa pagpapawis. Sa halip, sinamahan ko na lang ang natural na ritmo ng aking katawan. Ang paglalakad ay hindi lang pag-usad ng katawan. Ito ay pag-ayos muli ng lahat. Ang iyong mga kasukasuan, lymphatic system, nervous system, pati na rin ang iyong mga iniisip. At ito ang sikreto. Ginagawa ko ito araw-araw,
walang palya. Hindi ako naglalakad ng malayo. Minsan, sa palibot lang ng aming lugar. Pero hindi ko ito nilalaktawan. Hindi dahil disiplinado ako, kundi dahil alam ko ang mangyayari kapag hindi ako naglakad. Naninigas ako, sumasakit ang aking mga kasukasuan, nagiging malabo ang isip, humihina ang panunaw. Pero kapag naglakad ako parang bumabalik sa dati ang aking katawan. Umaayos ang aking balikat, nananatiling malambot ang aking mga tuhod, gumaganda ang pakiramdam, at pagbalik ko, para akong na-reset. May siyensya sa likod nito. Ayon sa British Journal of Sports Medicine, 20 minutong paglalakad lang ay nakakapagpababa na ng C-reactive protein, isang marker ng inflammation sa mga matatanda. Ipinakita ng pananaliksik sa Stanford na mas nakakapagpasigla ang paglalakad ng creativity at mental clarity kaysa sa anumang gawain na nakaupo lang. Pero ito ang nagpa-convince sa akin. 25 taon na ang nakalilipas, minsan kong nilaktawan ang aking paglalakad. Abala ako. Nang hapong iyon pakiramdam ko ay matanda na ako. Hindi pagod, hindi masakit ang katawan, kundi tunay na matanda. Para bang nakalimutan na ng aking mga baga kung paano huminga ng malalim. Doon ko naunawaan. Ang paglalakad ay hindi option. Ito ay gamot. Ngayon, itinuturing ko ang aking paglalakad na parang reseta. Isinusuot ko ang aking mga sapatos na may magandang suporta, nagsisimula ng dahan-dahan at iniisip ang aking paghinga. 4 na segundo sa paghinga, 6 na segundo sa pagbuga. Dinadahan-dahan ko ang pagpihit ng aking mga bisig para manatiling bukas ang aking postura. At isa pang bagay na hindi inaasahan. Nakangiti ako habang naglalakad. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil nagpapasaya ito sa akin. Ang pagngiti ay nag-a-activate ng vagus nerve na nagre-regulate ng inflammation, heart rate at digestion. Ayon sa isang pag-aaral, ang pagngiti habang naglalakad ay nagpapalakas pa ng anti-stress effects ng physical activity. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit o perpektong panahon. Ang katawan mo ay ginawa para gumalaw at bawat hakbang ay nagsasabing, kaya ko pa. Kaya kung pakiramdam mo ay stagnant ka, pagod o malabo ang isip, huwag kang maghintay ng motivation. Suotin mo ang iyong sapatos, buksan ang pinto at sabihin sa iyong katawan, magsimula tayong muli. Dahil ang paggalaw ay buhay. Habit number 4. Ang isang nutrienteng hindi ko inaalis pagkatapos ng 6 na po. May isang nutrienteng hindi ko kailanman pinapalampas ni minsan sa loob ng 30 taon. Ito ay hindi bitamina o mahiwagang mineral. Ito ay mas pangunahing bagay. Protein. Noong ako'y 60 anyos, akala ko'y maayos na ang aking pagkain. Prutas, gulay, whole grains. Ngunit unti-unting nawawala ang aking lakas. Bumabagsak ang enerhiya ko bago pa man magtanghali. Nakakalimutan ko ang mga pangalan kung saan ko inilagay ang susi at kung kumain na ba ako ng tanghalian. Sabi ng doktor ko, kulang ka sa protein. Paliwanag niya pagtuntong ng 6 na po, mas humihina ang kakayahan ng katawan natin na sumipsip ng protein. Kailangan natin ng mas marami nito para mapanatili ang muscles, memorya at resistensya. Doon ko lubusang binago ang aking almusal. Ngayon, ito ang aking tinatawag na brain and body breakfast. Isang nilagang itlog, isang tasa ng Greek yogurt, isang dakot ng walnuts at ilang blueberries. Lampas 25 gramo ito ng high-quality protein, kasama pa ang mga anti-inflammatory, healthy fats at brain-boosting antioxidants. Hindi lang ito pampabusog, ito ay pampalakas talaga. Bakit mahalaga ito? Ang protein ang nagpapagawa ng immune cells, gawa sa amino acids, nagre-repair ng tissues at nagpapatalas ng neurotransmitters. Ayon sa pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition,
Ang mga matatandang kumukonsumo ng 25 hanggang 30 gramo ng protein kada kainan ay mas magandang muscle mass, mas bihirang magkasakit at mas mahabang buhay. Ipinakita ng pananaliksik sa Tufts University na ang mga senior na mataas ang protein intake ay mas malakas ang resistensya laban sa sakit at bakuna. Hindi lahat ng protein ay pareho. Pinipili ko ang complete proteins. Merong lahat ng 9 na essential amino acids. Itlog, perpekto ang nutritional profile. Greek yogurt, complete protein plus calcium probiotics. Walnuts, may omega-3s at anti-inflammatory properties. Blueberries, punong-puno ng antioxidants. Ang almusal na ito ang nagpapatatag ng aking blood sugar. Dati, 11:00 pa lang ng umaga ay hilo na ako. Ngayon, parang 40 anyos pa ang pakiramdam ko sa umaga. Minsan, nag-iiba-iba ako, cottage cheese na may flaxseed, grilled chicken sa sprouted toast. Pero hindi nagbabago ang patakaran. Huwag kakalimutan ng protein sa almusal. Dito nakasalalay ang performance ng iyong katawan sa buong araw. Ang protein-rich na almusal ay hindi luho. Ito ay lifeline na maaari mong simulan bukas anuman ang edad mo. Habit number 5. Ang pang-araw-araw na mind trick na nagpapanatili sa akin na alert at kalmado. May isang bagay na hindi sinabi sa akin ng kahit anong doktor. Ang isip mo ay unang nagkakasakit bago ang katawan mo. Kung gusto mong manatiling bata, doon ka dapat magsimula. Tuwing umaga, bago ako makipag-usap kaninuman, ginagawa ko ang aking mental tuning. Una, umupo ng tahimik sa loob ng 3 minuto. Pangalawa, isipin ang klase ng araw na gusto ko. Kalmado, malakas, matatag, kapaki-pakinaban. Pangatlo, gunitain ang paggalaw sa buong araw sa ganitong kalagayan. Ang utak mo ay hindi nagkakaiba ng malinaw na imahinasyon at katotohanan. Ayon sa Harvard fMRI scans, ang pag-iisip ng isang aktibidad ay nag-a-activate ng parehong brain areas tulad ng paggawa nito. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagre-rewire ng iyong nervous system para maging kalmado at focused ang default state nito. Bakit ito mahalaga? Ang chronic stress ay pangunahing immune killer, hindi germs o genetics. Nagtataas ito ng cortisol na sumisira sa brain cells, nagpapahina ng immunity at nagpapaliit ng muscle. Para sa mga senior, ang stress ay nagpapakita bilang kalituhan, pagkapagod o biglaang pagkakasakit. Isang pag-aaral noong 2016 sa University of Wisconsin ang nakatuklas na kahit 5 minuto lang ng daily mental rehearsal ay nakakabawas ng anxiety, nagpapabuti ng focus at nagpapalakas ng immune response sa mga adultong lampas 65 taong gulang. Isang pag-aaral noong 2016 sa University of Wisconsin ang nakatuklas na kahit 5 minuto lang ng daily mental rehearsal ay nakakabawas ng anxiety, nagpapabuti ng focus at nagpapalakas ng immune response sa mga adultong lampas 65 taong gulang. Hindi ako nagme-meditate o gumagamit ng mantras. Ako lang ay umuupo, nag-iisip ng lakas at tumatawa sa ideya ng traffic sa edad na 72. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging totoo. Ang sikretong hindi ko pa nasasabi, ngayon alam mo na, hindi ito swerte o genetics. Ito ay 5 simpleng pagpipilian ginagawa araw-araw. 1. Ang 110 segundo na umaga movement, 2. Ang immune-boosting golden glass, 3. Ang anti-inflammatory walk, 4. Ang protein-packed breakfast, ang 5 minuto na mental tune-up. Ang kalusugan ay hindi biglang nawawala, unti-unti itong nauubos sa mga nilaktawang habits. At ito ay bumabalik sa parehong paraan. Isang pag-iisip, isang hakbang, isang kagat. Pero may isa pang sikreto, isang bagay na ginagawa ko tuwing gabi na nagre-repair ng aking katawan habang natutulog. Ayon sa science,
maaari pa itong mag-reverse ng aging mismo. Pag-uusapan natin yon sa susunod. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.